is examine and prove your own selves. The Bible says in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Ako po ay very blessed and very privileged nitong mga nakaraang preaching. Always naman po, no? Purihin ng Panginoon. Pero recently, I'm not sure if you also observed, pero parang yung recurring theme nung mga preaching po, no? Hindi lang basta nung Sunday, pero nung Wednesdays. It's like, they are like a call to evaluate ourselves. Di po ba? And I hope, kung hindi po tayo nakakarating ng Wednesday, purihin po ang Panginoon, it's available recorded sa ating channel. So I hope we review. And during Sundays also, no, kagaya po nitong Wednesday lang, yung preaching po natin focused about sanctification, how Christ works in us and through us, para po tayo ay hindi lang basta mag-desire to do good, but to actually do good for His good pleasure. And then meron din po tayo about the sin of withholding good. Di po ba? Kung alam mo na yung isang bagay ay mabuti at nararapat, pero hindi mo ginawa, it's a sin for you. O yun po ang sabi. And also the 3 kinds of church membership. I hope we were here during that preaching. It's a very good call. And hopefully an awakening for us na nasan po ba tayong level? Are we a 3rd class, 2nd class, or 1st class member of this church? And also, meron po no, yung dalawa. Yung una is, ye cannot serve the Lord. Yan. Kung nagtataka po kayo kung bakit ganun yung title, balikan din po natin. It was one of those Wednesdays, I think 2 weeks prior or 3 weeks prior. And then yung another preaching naman ng Sunday is choose to serve the Lord. No? So yung una po, ye cannot serve the Lord. Yung pangalawa, choose to serve the Lord. Pero yung isa po sa mga natakil doon is, serving the Lord is a decision. No? Pipiliin mo yun. And also yung sa isa naman po is about sana ma-ignite ulit yung fire sa bawat isa sa atin. The fire to serve, the fire to commit, the fire to continue sa atin pong lakad bilang Kristiyano. Napakaganda po ng mga preaching. And I am blessed because Christians are really called to self-examination. No, isa po itong panawagan, isa po itong utos galing sa Bible for us to test the genuineness of our faith and our relationship with Christ. And today, yun po ang ating discussion. Yun po ang ating preaching for today. The importance of self-examination with emphasis on the word self. Self-examination. So una po, to examine ourselves is actually a command dahil matatagpuan po yan sa Bible. Yun po yung binasa natin sa 2 Corinthians 13:5. It was a call from Paul and he was addressing believers. No, yung mga Corinthians po ang kausap niya. It was an epistle to the Corinthians, to the believers in the Church of Corinth. So yung mga kinakausap niya po doon at yung mga main na recipient na gusto niya makabasa noon were believers, Corinthians. And ayun, sakto po, no, kaninang Sunday school yun yung pinag-uusapan natin. About din sa mga taga-Corinth na they were known, yung tinatawag po sila ng ibang theologians, that they were the critics of the apostles' age. Mga critics sila. No? At lagi nilang ini-evaluate yung mga nagpipreach sa kanila. And yung evaluation nila was aimed to question others, but not themselves. No, ganun po sila. Ganun yung naging ugali nila. They like to question others, but ayaw nila yung sarili nila. So lagi silang nakatingin outwardly. And they were very proud of their own skills. Alam po natin yan. Magagaling naman din talaga sila, pero they're using it very wrongly. They were wise in their own eyes. They made wrong use of their wisdom and learning. So ano po yung ginawa nila? Specifically to the Apostle Paul. Yung mga Corinthians po, they criticized Paul, his style of preaching. They criticized his ministry. At kino-compare nila si Paul sa iba pang mga preachers and apostles. Yun po yung kanina sa Sunday school, na nagmamalaki sila. I am of Cephas, I am of Apollos, I am of Paul. And ang ganda po ng sagot ni Paul, no? Kasi si Paul po was a lawyer. No? So ganun yung manner of answering niya. Ang sabi po niya, di ba, buti na lang hindi ako nagbaptize ng marami sa inyo. Kasi ganyan ang ugali nyo eh. Ang gagawin nyo, I am of Apollos, I am of Paul, I am of Cephas. So sila po ay tinatawag na critics
of the apostles' age. Saan po natin makikita yan, no? Just to prove to you kung paano po nila i-treat si Paul. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 10. 2 Corinthians chapter 10, verse 10. So balik lang po kayo 3 chapters. 2 Corinthians chapter 10, verse 10 says, "For his letters," they were referring to Paul, "say they are weighty and powerful, but his bodily presence is weak, and his speech contemptible." So ano pong ibig sabihin nun? Si Paul daw po, mabigat lang siya magsalita sa sulat. So when he is not present, very bold siya. Yun ang ibig sabihin nila. Pero daw, kapag kasama nila physically si Paul, mahina naman. No, mukhang mahina naman. And contemptible. So they were not amazed. No, yes, nakikita nila yung mga sulat ni Paul were very, very bold. Pero para sa kanila, pag naman nakikita nila si Paul sa personal, parang hindi parehong tao yung nagsulat nito. So they were criticizing Paul. And ano pa po yung isa? Sa chapter 13, 2 Corinthians chapter 13, verse 3. Ito po yung sinabi ko kanina, na hindi lang po nila kinriticize yung style ni Paul, but his actual ministry. So ganun po kabigat. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 13, "Since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you ward is not weak, but is mighty in you." So nagsisik po sila ng pruweba that Christ is speaking through Paul. So kino-question po nila yung mismong ministry ni Paul. No, hindi lang basta yung style niya ng pagtuturo, yung style niya ng pagsusulat, yung style niya ng pakikipag-usap. Yung mismong, kumbaga parang yung mismong relasyon niya sa Panginoon ang kino-question nila. Yung relasyon niya bilang apostle to the Lord Jesus Christ. So ganun po sila. And the chapter, yung 2 Corinthians 13 po, was like Paul's answer to the Corinthians. Para pong sinasabi niya doon sa mga Corinthians, "You have disputed my doctrine. Now it's time for you to put your skills to good use." No? Magaling naman pala kayo mag-criticize, gamitin nyo yan sa tama. Ano po ang sabi ng verse? "Examine whether you are in the faith." Gamitin nyo yan sa sarili nyo. Diba? Ang galing nyo mag-criticize eh. Now, the good use of that is you use it to yourself. Examine your own selves. And ang katotohanan po mga kapatid, the fault of the Corinthians is also still the fault of the world today. Ganon pa rin po tayo hanggang ngayon. And yung title po natin, Examine Yourselves, I hope we begin, kanina pa lang po, na ina-examine na po natin yung sarili natin. Kasi ganon din po tayo hanggang ngayon. Kung ano yung ginagawa ng Corinthians, ganon pa rin yung nangyayari ngayon. Easy to judge others but not ourselves. No? Puro outward po ang pagtingin. Now the verse says, "Examine yourselves, prove your own selves." Kung tutuusin po, very simple and straightforward naman yung mga salitang yon, di po ba? So kahit walang further explanation, I think magigets natin. Examine yourselves, prove yourselves. So straightforward naman siya eh. But it's hard to follow. Tama po ba? Examine yourselves, prove yourselves, gets naman eh. Pero ang hope ko po sa umagang ito is, with our preaching this morning, mas makita natin ano pong ibig sabihin ng examine and prove your own selves. Magsimula po tayo sa examine. What examine means. And itong meaning po na babanggitin ko sa inyo, this is largely inspired by Charles Spurgeon's preaching. No, pwede niyo pong i-search ito, yung Examine Yourselves, yung title ng kanya. So, medyo dinagdagan ko yung akin. Para walang plagiarism. Hindi, joke lang po. Pero, Examine Yourselves, search niyo po sa YouTube, meron pong mga audio preaching. Of course, hindi po yun si Spurgeon mismo, no? Yun po ay mga dub na lang. Pero it's inspired by the preaching of Charles Spurgeon. So, ito po, according to him, meron siyang 4 na ideas of what examine means. Ano bang ibig sabihin when we say examine yourselves? No, meron po siyang 4 na idea. Number 1, it's a scholastic idea. Ibig sabihin po ng scholastic, lahat naman po siguro tayo dito dumaan sa pag-ieskwela. At meron po tayo ditong mga members, mga bisita na estudyante ngayon. So sa school, meron po tayong mga exam. No, meron tayong mga exam, mga test. And kung mapapansin po natin, yung grade levels and year levels are progressive. Ibig sabihin, magsa-start ka ng grade 1, and then grade 2, grade 3, grade 4, or first year, second year, third year. So laging progressive.
And before you progress with your grade or year level, magte-take ka ng mga exam to see kung pasok ka na ba dun sa susunod na level. So yun po yung scholastic idea. Sabi po ni Charles Spurgeon, when we say examine, ibig sabihin, you also ask questions to yourselves. Tanungin natin yung sarili natin. Let's examine and question our heart if we are growing in grace. Kailangan po natin tignan, am I growing in the grace and the knowledge of my Lord Jesus Christ? Ano yung mga alam ko? Ano yung mga hindi ko alam? At yung mga bagay po na yun, hindi natin yun madedetermine ng basta-basta lang. We have to examine ourselves. Tanungin natin yung sarili natin, ano nang knowledge ang meron ako about the scriptures? Ano nang knowledge ang meron ako about God? Kilala ko ba talaga ang Diyos? Kasi kung hindi, then it's time for us to get to know the Lord. If we are saying we are Christians. So let's examine ourselves. Yun po yung unang idea na sinabi ni Charles Spurgeon. Number 2, it's a military idea. Ako po, wala naman ako experience sa pagiging militar. Pero naalala ko po nung college ako, isang grupo doon sa mga ka-batchmate ko or ka-blockmates ko. Kasi po, kami ay journalism. Journalism yung course namin. So yung topic po ng kanilang documentary is yung mga Navy sa Ternate. Yan. At nakita ko po, napanood ko yung documentary nila na talagang very rigorous yung training. No, mahirap talaga siya. So kung hindi ka makakapasa dun sa hirap na yon, tanggal ka. Diba? Ganun po. And sa military po, yung pinaka-leader, hindi niya tinitignan yung mga kadete niya from afar. Na I will inspect you. Yan, tingin ko lang, ito si ano naman, okay naman to, nag-grow naman to. Ang leader daw po sa military, ini-inspect niya very closely yung mga kadete. No, meron talagang mga pinagdadaanan, meron siyang pa-exam, merong physical exam, mental exam, emotional exam. So very closely po yung pagmo-monitor na ginagawa nung leader, no? Sergeant ba ang tawag? So sa military, captain, yan. So yung captain of the military, of the men. So tinitignan niya very closely. At sana ganun din po tayo when it comes to examining ourselves. Let's look very closely. Hindi lang yung basta mga simpleng tanong. Tanungin natin yung sarili natin kung totoo bang nasa Panginoon tayo. Yun po yung examine. It's like in military. Very rigorous na pag-check. And number 3 po na idea, it's like a legal idea. Yan. Meron po mga ilan sa atin dito nagkaroon ng desire to become a lawyer. Yan. And ako naman po wala, pero very interested din po ako dun sa mga content na tungkol sa pagiging lawyer, pagiging attorney, yan, sa courtroom. Wala naman ako masyadong desire po to venture into that. Siguro nagkaroon lang po ako ng saglit na pag-iisip kasi yung course ko is a pre-law. So, pre-law course. So, kung gusto ko po mag-take ng, ano bang tawag dun sa... yung bar exam or yung mismong pag-aaral ng pagiging lawyer, pwede po. Law proper, yan. Thank you po. So kung gusto ko magtuloy into law proper, pwede kasi po pre-law yung aking course. Pero kung nanonood po kayo ng mga courtroom cases, imagine niyo po yung witness na kino-question ng lawyer. So parang ganun din daw po ang examine. When it comes to examining ourselves, it's also like a legal idea. Di ba po yung mga lawyer, napakahirap po maging Kristiyanong lawyer, no? Kasi yung mga lawyer, at times, they would have to lay questions na parang trap para mahuli nila kung nagsisinungaling yung nasa witness stand or hindi. And we can also apply that to ourselves. No, kapag po ine-examine natin yung sarili natin, try nating hulihin kung nagsisinungaling lang ba ako sa sarili ko and ultimately sa Panginoon. No, magtanong tayo ng mga tanong na mabibigat. Bakit po? Because there is nothing more deceitful than our own heart. Tama po ba? Kayang-kaya tayong lokohin ang sarili nating puso. So kagaya po nung nasa witness stand, magtanong tayo ng mga tanong na pwedeng mag-reveal na, niloloko ko nga lang yung sarili ko. I'm deceiving myself. So let's ask ourselves, let's question ourselves backwards and forwards. Parang nasa courtroom po. Lastly, examine daw po has a traveler's idea. May mga mahilig din po mag-travel dito. What this means is, let's go right through ourselves. Tignan natin yung bawat corner ng buhay natin. Let's look at the highs, the lows. Let's look at the hills, the valleys, the steeps, the deeps.
Ano pong ibig sabihin nun, yung taas at baba? Let's look at our public life, but also our private life. Tignan natin kung kamusta ba tayo publicly, yun sa mga lugar at sa mga pagkakataon na nakikita tayo ng iba, and tignan din natin yung mga pagkakataon na walang ibang nakakakita kundi ang Panginoon. So yun po yung ibig sabihin ng traveler's idea. I-search mo lahat. Search every corner. Tignan mo yung nandun sa kabundukan, nandun sa pinakababa, sa valleys. Let's dig into our own hearts para ma-realize natin bakit ba ako ganito ngayon bilang Kristiyano. So again, ito po, no, when we say examine, it may mean scholastic. Ibig sabihin, may mga exam, may mga test. Military, close inspection. Legal, no, yung mga tricky questions, mga para makuha mo yung mga loophole about your so-called belief. And lastly, traveler's idea. Let's search every corner. And nung inaaral ko po itong preaching na ito, I realized myself na mahirap palang mag-examine ng sarili. Hindi lang yun basta titignan mo yung gantong aspeto, lalaliman mo talaga. Kung gusto mo na ma-fulfill itong call na to actually examine yourself, to the extent of the text, the actual extent of the text, mahirap po siya. And I intended to just look at myself. Pero ang katotohanan po, I think we would agree, kung ganito po yung meaning ng examine from the Bible, hindi tayo lahat gumagawa nito. Kasi mahirap po siya. Ganon ang extent of examining ourselves. Now, I hope meron na po tayong idea what it means when we say examine. Ano pong purpose ng examination na to? Bakit ba kailangan siyang gawin? Ito po yung pagpapatuloy ng verse natin, yung 2 Corinthians 13:5. So balik na lang po kayo doon for you to see na ito po ay galing talaga sa scriptures. What are the purposes of examination or self-examination? Number 1, to see whether ye are in the faith. Number 1 purpose of examining is for us to see whether we are in the faith. Now, the goal here, mga kapatid, is not perfection. Dahil alam po natin, hindi tayo magiging perfect habang nandito tayo. On this side of heaven, hindi pa talaga tayo magiging perfect. The goal is authenticity. Yung genuineness ng ating pananampalataya. The goal is not to become sinless. Kasi that's a worthless goal. Hindi pa po natin yan mararating dito. The goal is to sin less. Mapansin natin sa ating sarili, pabawas ng pabawas yung mga bagay na nagagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So yun po ang unang purpose, why we have to examine ourselves, for us to see whether we are in the faith. Now, it's one thing to say that we believe the truth. Maganda po yun, that we believe the truth. But it's another thing to say that we are in the truth. Parang sa gamot lang po yan, no? Hindi po natin mararanasan hindi natin ma-experience yung benefit na sinasabi ng gamot. Halimbawa po, paracetamol. Ang pinakasikat na paracetamol by Jessic. So hindi po natin mararanasan yung benefit na sinasabi ng gamot na yon if we just say, I believe matatanggal ang sakit ng ulo ko dyan sa gamot na yan. Pero hindi ko siya inumin. I just believe na kayang tanggalin ng gamot na yan yung sakit ng ulo ko kasi paracetamol siya eh. Para dun siya eh. Pero hanggat hindi mo iniinom yon, hindi mo mawawala yung sakit ng ulo mo. Kung naniniwala ka lang na yung gamot na yon, kaya nang tanggalin yung sakit ng ulo mo. Ano pa po yung isang magandang example? I hope we all know the story of the Great Flood. No, si Noah po, Noah's Ark. Yan, baka yun po yung familiar sa atin. Meron pong 8 souls that were saved after the Great Flood. No? Yung family po ni Noah. But they were not saved just because they believed na pag sumakay sila dun sa ark, maliligtas sila dun sa impending na catastrophe. They were saved because they actually boarded the ark. Sumakay talaga sila. Kasi pwede naman po no, na naniniwala ako, yan, sabi ng Diyos kay Noah na maliligtas, may paparating na gantong dilubyo. Pwede naman na maniwala ka lang eh. Pero hindi ka sumakay. So ang ending, kapag ganun ang nangyari sa'yo, malulunod ka. So again, may pagkakaiba po yung naniniwala tayo sa katotohanan
at yung tayo ay nasa katotohanan. And faith has to be a dwelling place. Faith has to be somewhere we abide in. Dangerous po, no? It's a dangerous thing to have faith as an outward belief. Naniniwala ka lang dito. Dahil pwede kang maniwala sa lahat ng nakasulat sa Bible, but you're actually not in the faith. Meron pa nga pong mga mas magagaling sa atin na kayang kabisaduhin yung Bible. No? May ganun talaga silang skill. Tayo, hindi naman natin kabisado, admittedly. Minsan, hindi pa tayo nagbabasa, kahit alam natin na hindi natin kabisado. So again, it's one thing to believe, it's another thing to be in the faith. So yun po yung purpose ng self-examination, for us to see if we are in the faith. Yun po ang unang purpose. Pangalawa pong purpose, why we have to examine ourselves. Sabi po sa verse, 2 Corinthians 13:5. For us to prove our own selves. Yun po ang second purpose. Genuine faith stands the test of obedience and of the scriptures. Pag sinabi po nating proving, ibig sabihin niyan, we carefully examine, we try to find fault, not just for the sake of finding fault, pero pag may nakita kang fault, aayusin by God's grace. And you try something to test it. Ang uso po sa atin ngayon is online shopping. Yung form natin of testing if an item actually works is by checking the reviews. Yan, alam na alam yung mga nag-online shopping. Pero ilan lang naman sumagot. Pero ganun po, no? Dahil hindi natin nakikita physically yung item. So I hope, hindi po tayo impulsive buyers. Na basta nagustuhan natin, check out ko yan. No? Pero I think, dahil tumagal na tayo, ilang taon na tayong nag-online shopping, natuto na tayo that we first have to check the reviews. That's our way of proving. Ito bang bagay na ito, napuprove niya na kung ano yung sinabi niyang description niya, yun talaga yung nagagawa niya. Yung isa po sa mga nag-viral, no, yung bumili siya ng face sheet, yung sa mukha nilalagay sa gabi, tapos yung dumating ganun lang. So, meron po kasing mga reviews ngayon that are fabricated, di ba po? So, kailangan lang natin ng careful examination when it comes to online shopping. By the way, hindi pala by the way. Alisin na po natin yan. Huwag na yung online shopping. Pero yun po, no, we have to test something in order to prove kung tama ba yung sinasabi niya. Yung pag-examine po, iba sa pagpuprove. Yan. Mahalaga po malaman natin yan. We have to examine ourselves to prove ourselves. Para pong kotse, nag-research po ako, yung kotse po ay yan, parang necessity na siya ngayon, no? Sa dami ng may kotse. Pero bago po i-release yung kotse, yung kahit isang unit lang, dumadaan daw po yan sa minimum parang 2 years of research and development and of actually crafting the car or the vehicle. And then, ang kino-consider nila is millions of miles ng pagtetest. So parang ganun po, I hope we're getting the idea through the illustration. Yung kotse po na yon, hindi yun i-release hanggat hindi natatapos yung testing na yon. Parang kotse. Kung kotse po ay ganun ang klase ng pagtetest, mas mahalaga po ang kaluluwa natin kesa sa kotse. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, mababanggit ko po siya lagi dito, no? Pero kasi it's really largely inspired. And ang sabi po niya, many a man's religion will stand examination but will not stand proof. Ano pong ibig sabihin nun? Magaling siya sumagot. Marunong siya sumagot. Tanungin mo siya cover to cover, kaya niyang sagutin. The real test is yung actual na pamumuhay ng taong yun. So marami daw pong mga tao na pag in-examine mo, papasa. Pero pag pinrove mo na, bagsak. Bagsak sa buhay. So paano po natin kaya pwedeng i-apply ito sa sarili natin? Let's prove ourselves, number 1, dito po sa church, no? Pwede natin gawin yan. We can prove ourselves by taking on duties. No, kapag meron pong mga nakikita tayo na ministry na pwede, or may inaalok na ministry na wala pa pong assigned doon, i-challenge natin sa sarili natin, I'll take that ministry. Para makita natin kung kaya nating tumagal. Dahil ang ministry po sa church, ang number 1 na kailangan dyan, submission.
Submission sa Panginoon at submission sa mga leaders in the church. Yun po ang ministry. It takes a lot of submission. No, minsan pa, meron tayong mga, dito po sa church, no, meron tayong mga ministry na yung nagli-lead mas bata sa mga members niya. For me, yun po yung real test of submission. Kasi tayo, pag mas matanda ka, dapat mas may authority ako sa'yo. Pero if that specific brethren is assigned that leadership role, galing sa Panginoon yun. Yung authority na binigay sa Kanya. So it's really a test of submission. No? I-try po natin. Tignan natin kung gaano tayo katagal mag-endure sa ministry. No, it's one way of proving yourself. No, of course, hindi po laro-laro lang. No, you have to be serious about it. Pero ganong klaseng test. No, and also, meron po akong kausap na kapatid last time. By God's grace, we were able to do yung online devotion and Bible study. And napag-usapan po namin na you will not get somewhere if you don't start somewhere. So marami po tayong goals eh. Ang dami natin gusto marating, gusto ko mag-grow, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Niloloko mo lang sarili mo. You have to start somewhere to get to somewhere. Wala pong makakarating sa paroroonan niya nang nakatigil lang siya. At ang Panginoon po, hinahayaan niya yung mga trials and persecution at kung ano-ano pa sa buhay natin. Because God wants His people to grow. Sabi po, di ba? Sabi po sa New Testament, abound all the more in good works. Ibig sabihin, nakakagawa ka na ng maganda, more pa for the Lord. So let's try ourselves, let's test ourselves para ma-prove po natin kung are you just a counterfeit. Sinasabi mo lang ba na Kristiyano ka pero actually, hindi pala. So ano pa po yung pangatlo? No? Nakadalawa na po tayo. Purpose of examination. Number 1, to see whether we are in the faith. Number 2, to prove ourselves. Number 3, to confirm Christ's presence within. Yun po ang sabi. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So parang ang sinasabi po ni Paul dito in our own tongue. Pwede mong malaman na nasa iyo ang Panginoong Jesus unless hindi ka makapasa. So parang ganun po ang sinasabi niya. Pag sinabi po nating reprobate, ibig sabihin po noon, you are not chosen. Hindi ka included. So, ibig sabihin, ultimately, hindi ka elect. Hindi ka pinili ng Diyos unto salvation. Yun po yung sinasabing reprobates. Balikan po natin, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So, ang ibig sabihin po noon, it's possible to know that Christ is in us. Hindi po yan pagmamayabang. We test ourselves, we prove ourselves, because the Bible actually tells us to do it. Hindi po pagmamayabang na ma-discover natin, Christ is in me. Kailangan po nating malaman yan. Because our main business is to know if Jesus is in our hearts. Ano daw pong ibig sabihin? Sa mga naguguluhan po or hindi familiar na when we say Christ in me, ano bang ibig sabihin nun? Hiram po ulit tayo ng insight from Spurgeon. Sabi po niya, Christ in the heart means Christ believed in, Christ beloved, Christ trusted, Christ espoused like a husband, Christ communed with, no, kausap mo lagi, Christ as our daily food, and ourselves as the temple and palace wherein Jesus Christ daily walks. Yun po ang ibig sabihin that Christ is in us. Ang dami po, no? Pero kailangan po natin gawin at sagutin. Is this true in my life? Is Christ in me? I hope meron pong resounding question sa atin ngayon, no? Sa ating mga isip at puso. Do I believe in Christ? Do I love Christ? Do I trust Christ? Is Christ espoused in my life? Do I commune daily with Christ? Is Christ my daily food? And is my life His temple? Ang Panginoong Yesus po ba ay buhay natin o ginagawa lang natin siyang parte ng buhay natin? Magkaiba po yun. Is Christ our life or are we just making Him a part of our life? Kanina po sabi ko sa inyo,
I would like to apply more emphasis on the word self. Sabi po, di ba? Examine yourselves. Prove your own selves. Dito na po tayo dadako ngayon. Because the great contrast is that we judge others quickly instead of ourselves. Kahit yung utos is yourself, prove yourself, ang una nating ginagawa, tumitingin tayo sa iba. At kaya ko rin po nabanggit kanina na nabibless po ako sa preachings nung mga nakaraan. Kasi nga po, yung isa sa mga recurring theme na napansin ko lang naman po, na my own observation, is they're like a call to self-evaluation. No, tignan mo yung sarili mo. Asang level ka ba? May mga ginagawa ka ba na tama pero hindi mo ginagawa? May mga bagay ba na tama pero hindi mo ginagawa? No? So on and so forth. At nung iniisip ko po yun, na-realize ko na meron akong tendency na kapag may mga dinidiscuss about growth and progress in the Christian life, meron akong tendency, and I believe this is a sinful tendency, na isipin yung iba. Halimbawa po, sabihin, dapat committed tayo sa ministry. Tapos maisip ko, sana maging committed din si ano. Or, dapat lagi tayong umaattend sa church. Naku, hindi lagi umaattend. O dapat lagi tayong maaga. Naku, laging late si ano. So, meron pong ganong tendency. And, Amen. And na-realize ko din po, no? Because I am blessed, and I believe preachers are blessed whenever they hear amens from the crowd. Ibig sabihin, nakikinig. Number 1, nakikinig. Number 2, naiintindihan, hopefully. Pero kapag po merong mga bagay na ganun nga po, no, when the topic is about growth or mga bagay na dapat nating ayusin, and then I hear a loud amen coming from somewhere, or, di ba po, isa pang natin, right, tama yan. Naisip ko lang po, yung ganun kayang sagot, merong intentionally pinapatamaan. Na, right, pag may narinig. Amen! Pag sinabit. Pero yung totoo, amen! Napapaisip lang naman po ako. Kaya po naisip ko rin tong preaching na to. Kasi I want to continue that series. Hindi naman po siya official series, pero parang ganun po ang nangyari, no, sa mga previous preaching natin. Na ang dami na po nating narinig na preaching about progressing in our faith. It's time for us to examine ourselves. Kasi mabilis po tayo. The human tendency is to quickly judge others, but slow to judge ourselves. Parang mga Korintiyan, di po ba? Kaya ang sabi ko po sa inyo kanina, yung fault ng mga Corinthians, yun pa rin ang fault natin ngayon. Nakatingin tayo lagi outwardly. Ang maganda po at beneficial na tanong sa sarili natin when we go to church, natamaan ba ako sa preaching? Ano bang natutunan ko sa preaching? Okay po na magtanong tayo as part of fellowship. Pero kung unang pumapasok sa isip natin, natamaan kaya siya sa preaching? Sana natamaan siya. Yun pa naman yung nilagay kong verse kasi mga ginagawa siya nung nakaraan, hindi tama eh. So, ang magiging beneficial na question for all of us, and I hope ito po yung maging question natin as we end. Di pa po tapos, no? Pero once we end the preaching, nangusap ba ang Panginoon sa atin? No? First and foremost, nangusap ba ang Panginoon sa akin through the preaching? At alam nyo po, delikado po ang comparison. Lalo na kapag wala sa lugar yung comparison. Because the standard of God is Himself. Hindi po tayo. Hindi yung buhay ng ibang tao. Punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 12. 2 Corinthians chapter 10, verse 12. Ito po ang sabi ni Paul. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. But they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise. Hindi po pala wise yung ganong klase ng attitude. Kung gusto po nating malaman if we fit into the standard of God, tignan po natin yung scriptures.
Maganda po, no, pag nakikita natin yung magagandang nagagawa ng mga kapatid, and then we praise God for it. And then nag-goal tayo, by God's grace, magawa ka rin yung mga ganong bagay. Pero kung ang standard po natin ay ibang tao, ang baba naman ng standard natin. Our standard should be God. So we have to make sure that we examine and prove ourselves by looking at the lenses of Scripture. At alam nyo po, itong examine and prove yourself, daily activity po dapat natin yan, mga kapatid. Ibig sabihin, kung dapat ang standard natin is God and His Word, at araw-araw tayong dapat nag-examine at nagpo-prove ng sarili natin, ano pong ibig sabihin nun? Araw-araw din tayong magbasa. Niloloko lang po natin ang sarili natin if we think we are growing, pero yung mismong pagbabasa ng Scripture hindi natin nagagawa. Marami pong tao gusto marinig ang boses ng Panginoon. Naghihintay sila ng audible voice. Well, guess what? Hindi na nangyayari yan ngayon. Because the Bible is complete. The Scriptures are complete. They are inerrant and infallible. What a blessing na meron po tayong Scriptures. So if we want to abide in the call to examine and prove ourselves by the Scriptures, let's read the Scriptures. Sana po hindi tayo napapakali kapag hindi tayo nakakabasa ng Bible in a day. Kasi ito po, naalala ko from one of our devotions nung youth fellowship. We are creatures of habit. At pag meron tayong isang bagay na sinimulan at hinayaan natin na magpatuloy siya, eventually it becomes normal to you. Parang yung minsan po, no, hindi lang ako a-attend isang beses kasi may gantong nangyari. Tapos may nangyari ulit. Tapos ang thinking mo kasi, may next week pa naman. Ang tanong, may next week pa nga ba? Paano kung dumating na ang Panginoon, tapos yung last Sunday hindi ka pa naka-attend? So, laging ganun po yung excuse eh. Hanggang sa nasanay ka na hindi uma-attend. Kasi ganun ka na eh. Okay na lang yun, may next week pa naman. Unahin ko muna to, mas kailangan to eh. Yung pag ganun na po yung naiisip natin, it's time to really examine ourselves. Mas mahalaga to kaysa sa pananambahan. Mas mahalaga to kaysa sa ministry. Pag ito napabayaan ko, masira buhay ko. Mawalan ako ng pera. Anong papakain ko sa pamilya ko? And nararamdaman ko na po yung pressure na yan. It's a good kind of pressure kasi it's a blessing to be a provider. Di po ba? At maging ama ng tahanan. And I think sa edad na rin ko na rin po, no, bilang young adult, parang unti-unti, kahit wala pa naman pong asawa, parang nafe-feel ko na yung pressure. Pero again, for me po, it's a blessing. No? Yung roles po natin, blessing yan eh. Yung mga kababaihan na nagiging ina, mga nagiging nanay sa bahay, that's a good calling. That's a noble calling. And for men naman to provide, it's a noble calling as well. Pero yun po, no? Let's look at the Scriptures every day. Practical naman po, no? Para hindi lang tayo puro discussion, no? Ano yung mga dapat at hindi dapat. Let's be practical at this final part of the preaching. How do we actually examine and prove ourselves? Paano ba yun gawin? Yan. Kung kayo po hopefully ay pricked in the heart at kayo po ay kinausap ng Panginoon na kailangan mong i-examine and i-prove yung sarili mo, and now you're asking, paano ba yun? Madali naman kasing sabihin, kapatid, examine and prove yourself. Pero kailangan alam din natin paano. No? How do we actually examine and prove ourselves? Kanina po, kung naalala nyo, isa sa mga idea of examining is yung traveler's idea. Ibig sabihin, you look at every corner, no? Yung from the outside in. So, paano yung public life mo? Paano rin yung private life mo? So, the way for us to examine and prove ourselves, number one, let's start with our public life. Look at the commandments. Ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10? 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Kung meron po tayong yes sa isa sa mga yon,
then it's a good reason for us to examine ourselves. Kasi ang sabi po ni Paul doon, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Tayo po ba ay fornicator? Tayo po ba ay idolater? Adulterer? Effeminate? Do we abuse ourselves with mankind, yung mga unnatural affections and relationships? Are we thieves? Are we covetous? Am I a drunkard? Am I given to wine? Am I a reviler? Or am I an extortioner? Kasi public life po natin yan eh. Ito yung mga bagay na in-exercise mo before others. Kaya magsimula po tayo, if we want to examine and prove ourselves, let's start with our public life. Paano ba tayo sumusunod sa utos ng Panginoon? Ngayon, marami po ang magsasabi, gagamitin nila yung ganitong klase ng katuruan to say, kita mo sila, naniniwala sila sa Lordship Salvation. Ibig sabihin, yung kaligtasan nila ay dahil nagagawa nila yung mga gantong bagay. No, you make Jesus the Lord of your life and you will do these things. Ginagamit po nila yon. Pero hindi po tama yon. Ano pong sabi sa Romans chapter 3 verse 31? Sabi po ni Paul, do we then make void the law through faith? Dahil ba meron na tayong pananampalataya, we make the law or the commandments of God void and of no effect? God forbid. Yea, we establish the law. Dapat po, ang mga sumusunod sa katuruan at kautusan ng Diyos, yung mga Kristiyano. At sinasabi po nila, no, na yung examining and proving yourselves, hindi ibig sabihin yan, titignan mo yung actions mo, titignan mo yung thoughts mo. Dahil hindi ka naman doon naliligtas. Totoo po yun. And we don't want ever, by God's grace, to preach a different gospel in this church. Sabi po, di ba, kahit angel pa ang mag-preach ng different gospel, let them be accursed. Anghel na po yun, ha? So, ibig sabihin, it's a grievous thing to preach a different gospel other than the biblical gospel, the scriptural gospel. So, hindi po natin sinasabi that we have to check ourselves para maligtas tayo. We examine and prove ourselves dahil ligtas na tayo. And it's a call, it's a command. At ano pong sabi ng Panginoong Yesus? John 14:15, if ye love me, keep my commandments. So utos pala yun ng Panginoong Yesus eh. At alam nyo po, yung pagbabago sa tao, kaya nga minsan, di ba po, questionable kapag may nagsasabi ng Kristiyano na save siya, binago na siya ng Panginoon, pero wala kang pagbabagong nakikita. Minsan talaga po questionable yun. Kasi ano pong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. So meron talagang magbabago pala. Kaya nagiging questionable minsan. And I hope tayo po yung unang question sa sarili natin whenever we do things na hindi po tama sa harap ng Panginoon. Saved ba ako? No, bakit ganito pa rin yung nagagawa ko? Kasi kailangan may pagbabago po. And our works cannot save us. Not in 1,000,000 years, 1,000 years, na nakakaligtas po ang gawa. But our works can prove that we are saved. Again, hindi po nakakaligtas ang gawa. Pero yung gawa natin can prove that we are actually saved. Kaya po, di ba, Ephesians chapter 2, verse 10. No, meron pong mga magagandang bagay na inordain ang Panginoon na gagawin ng kanyang mga niligtas. So magiging evident po talaga yan sa buhay ng isang Kristiyano. The grace of God and faith in Christ inevitably will bring about change in a person's affections, desires, and priorities. Ultimately, his life. No, kapag po, by God's grace, naligtas ang isang tao, meron at merong magbabago. And a tree is known for its fruit. At sana po, ini-examine natin ang sarili natin by the fruit of our life, fruits of our life. Yun po, number 1, how do we examine and prove ourselves? Let's look at our public life. Number 1 po yun. Dalawa lang po ito. Number 2, how about your private life? So kung natignan mo na yung public life mo, okay naman, by God's grace.
How about your private life? Yung mga bagay na hindi na nakikita ng marami. Do you live without prayer? Kaya ba natin sa isang araw hindi pala tayo nanalangin? At yun nga po yung danger ng ginagawa mong habit eh. Minsan nalimutan mo na kasi nasanay ka na eh. Hindi pala ako nanalangin. Hindi ko man lang naisip. Kasi sanay ka na eh. Ganon ka na. Ganon na yung buhay mo eh. Calloused na yung puso. Do we live without searching the scriptures? Sana po talaga hindi, by God's grace, hindi natin kinakaya na sa isang araw hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Now, we have to commune daily with the Lord kung gusto po natin maging Christ-like. At isa po sa mga will ng Diyos is for us to be sanctified. For us to be like His Son, just like Jesus Christ. Do you live without thoughts of God? Mas marami bang tumatakbo sa isip mo? Apply na lang po natin ngayon. Mas marami bang tumatakbo sa isip natin na nasa labas ng simbahang ito? Mas preoccupied ka ba sa sarili mong, sa mga estudyante, sa homework? No, nakaka-preoccupy naman talaga yan. No? Naging estudyante din naman po ako. Preoccupied ka ba sa trabaho? Meron akong dapat mabenta. Meron akong dapat mabili. Meron akong dapat magawa for my business, for my sideline, for my work. Asan po ang isip natin at this time? And at this very moment? Kasi pwede naman pong nakaupo kayo dyan, pero hindi naman talaga kayo nakikinig. At wala kayong kagustuhang makinig. Routine na lang na umattend sa church. So those are private. Hindi po namin yan nakikita at naririnig unless sabihin nyo sa amin. So isa po yan sa parte ng private life natin. Do we not have thoughts of God? And do you love and fear God? So, meron ba tayong tunay na pag-ibig at pagmamahal sa Diyos? Takot sa Kanya? Ito maganda rin pong, kasi marami po sa atin siguro confused when we say fear the Lord. No, hindi natin masyadong alam yung depths of what it means to fear. So, hopefully po, magkaroon tayo ng ganyan ding discussion. Pero ang sabi po ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kailangan po nating malaman what it means to fear the Lord. Yung tama. And, do we love others, especially the household of faith? Meron ba tayong pag-ibig para sa isa't isa? Minsan nawawala po yan. Pero pwedeng ibalik. O, ganun po ang Panginoon eh. Napakabuti niya. So if may dumating sa punto ng buhay natin na nawalan tayo ng pag-ibig kahit sa isang kapatid lang, let's seek reconciliation. Para maayos. Di po ba? So nangyayari po yan. And bakit po mahalaga? At bakit po private ito? Kasi nanggagaling to sa puso. Nanggagaling po sa puso yung pag-ibig sa ibang mga kapatiran. At kung yung mismong kapatiran natin na nakikita natin, hindi natin kayang ibigin, niloloko lang din natin ang sarili natin if we say, iniibig ko ang Diyos na hindi ko naman nakikita. So yun po ay private life. And we have to realize that this is a matter of high importance. Mahalaga po ito. Mahalaga po that we examine and prove ourselves. Sa ano po, no, kapag meron tayong binibili, naalala ko po before, kagagaling lang namin sa somewhere, no, sa ibang bansa. And then meron pa ako natirang coins galing doon sa ibang bansa. Tapos nilagay ko lang siya sa wallet ko kasi kakagaling lang eh. Tapos nung binayad ko po dito sa Pilipinas, yun, sinabi nung cashier, "Ay sir, hindi po Philippine peso to." "Ay, pasensya na. Baka naman." Hindi daw po. Buti nakita niya. At paano niya po nakita? Kasi tinignan niya eh. Ganun po, no, kapag nagtatrabaho ka as a cashier, no, anyone in finances, yung coins chine-check. What more yung mga paper bills? Wala pong makina or aparato na ginagamit to prove if a coin is legit. Tama po ba? Meron siguro, pero hindi ginagamit sa mainstream. Yung talagang nasa mga cashier. Ang meron po, yung para sa paper bill. Tama po ba? Bakit po sa tingin nyo? Because it is of more value. Yung piso, natural lang na alam natin, mas mataas yung 100 kaysa sa piso. Kaya po, di ba yung paper bills, tinitignan kung ngayon yung bagong
paper bills, yung kung nadodoble daw ba yung picture, tapos tinitignan mo sa ilaw, kung may makikita kang ganito, tapos ni-UV pa. Bakit po? No? Again, yung coin tinitignan just to make sure, pero lalo na yung mga paper bills. Kasi nga po, mas mataas ang value ng paper bills kaysa sa coins. Ibalik ko lang po yung tanong kanina. Kung yung mga bagay po na to, ine-examine ng maigi to make sure na legit yung perang binabayad mo, how about our soul? Our soul is of more value than a 1,000 peso bill, for sure. Kahit pa po napakarami pa niyang 1,000 peso bill na yan. Lalo na sa bangko, alam po natin yan. Chine-check isa-isa yan. But our soul is more important. Matagal na pong hindi naaawit, no? Tingin ko lang. Matagal na pong hindi naaawit dito. Pero isa po sa mga favorite ko na hymnals is yung It Is Well With My Soul. Napakagandang awitin po. Kinanta rin namin sa choir. Praise God. Pag inaawit po kaya natin yon, natatanong natin sa sarili natin, is it really well with my soul? Na buong puso ko itong inaawit, pero is my soul really well? And yung soul po natin is the one that lives forever. So ito pong pinag-uusapan natin ngayon, testing and examining ourselves, whether we are in the faith, whether Christ is in us. This is a matter of eternity. And this is a now or never situation, mga kapatid at sa mga bisita po natin. Because when this life is over, there is no turning back. So yung pag-examine po at pag-prove sa sarili natin, ngayon na natin yan gawin. At alam nyo po, nakakalungkot na marami sa labas, hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus at hindi pa Kristiyano. Pero alam nyo po yung mas nakakalungkot? Well, for me, hindi ko po sure sa iba sa atin. Pero yung mas nakakalungkot for me, ay yung mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi naman talaga. Kasi ang tawag po doon, self-deception. No, naniniwala ka lang based on your own standards. But, hindi po dapat natin i-exempt yung sarili natin. If there are a lot of Christians who are self-deceived, and if they are mistaken and in error, what are the chances na tayo din po are self-deceived? Are we better than those people na naniniwalang Kristiyano sila pero hindi pala? Hindi po tayo better than them. Are we better than those people na wala sa church ngayon? Mas pinili nila na magliwaliw sa mundo? No. We only have good things because of Christ. Ibig sabihin po, apart from Christ, we have no good thing. So kung marami pong Kristiyano ang self-deceived, again, what are the chances na tayo din pala self-deceived? Ang hindrance po to obey the call of self-examination is presumption and self-confidence. Kaya ayaw mong i-check yung sarili mo kasi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Matagal naman na akong Kristiyano, deacon naman ako dito sa church, matagal na, buong buhay ko, praise God, no, sa ganito pong family. Pero minsan, baka maisip natin, I came from a Baptist family. Marami po ang ganung magsasabi. Pero dahil doon, kaya hindi na nila chinecheck yung sarili nila. Kasi nga, mataas ang tingin sa sarili. Presumption. They are too self-deceived that they never examine themselves to see whether they are in the faith. Kumbaga, sinasabi po nila, hindi ko na kailangan yan. At sana po, hindi natin masabi ever or maisip, I don't need to examine myself. Para saan pa? Okay naman ako ngayon. Ang ibig sabihin po kasi nun, I don't need to read God's Word. At ang isa po sa mga na-realize ko, the more I, by God's grace, grow in the faith, no, hindi lang po sa taon, pero hopefully sa maturity din, the more na nag-grow ako at tumatanda po ako, the more I realize that I really need the Lord. Kasi isipin natin, matured naman na ako, mas less na yung kailangan mo. Mas nag-mature ka sa Panginoon, mas marirealize mo na kung wala ang Panginoon, wala ka din. Mas nagiging masakit sa'yo pag nagkakasala ka. No, hindi lang po yan dapat yung bagong ligtas ka, kaya lahat ng kasalanan masakit for you. Pag tumatanda tayo sa Panginoon, dapat mas sumasakit siya pag nakakagawa tayo ng kasalanan.
Kasi supposedly matured ka na eh. Pero nakakagawa ka pa rin ng mga ganong bagay. So sana po, no, hindi natin naiisip na hindi ko kailangan i-check ang sarili ko. At kung meron po sa atin ngayon na nakakaranas ng doubt, yung pagdududa, ligtas ba ako, o kung ano man, alam nyo po, yung doubt na yan can be a friend. Can be your friend. Ano pong sabi ng Romans 8:28? For we know that all things work together for good to them that love God. So kung ikaw po ay Kristiyano at nakaramdam ka ng doubt, God can also use that doubt to awaken you. Parang yung prodigal son po, di ba? He came to his senses, sabi po. Kaya na-realize niya, bakit ako nandito ngayon? Yung kumakain ako ng pagkain ng mga baboy, ng mga tira ng mga baboy. He came to his senses. At yung doubt po, no, masakit man, makaranas tayo ng pagdududa because of what we heard, it can be your friend. And God can use that para gisingin ka. Hindi na pala ako okay sa Panginoon. No, mechanical na lang pala ang paglilingkod ko, nakasanayan ko na lang. Or hindi na rin talaga okay yung aking private life. At marami po, I don't intend to generalize, pero marami po yung hindi nakaka-experience ng doubt with regards to their faith and relationship in Christ kasi hindi naman nila tinitest yung sarili nila eh. So pag tinanong mo sila, ang sagot nila, hindi naman ako nagdududa. Pero ang totoo, kaya hindi siya nagdududa, hindi naman talaga niya chinecheck yung sarili niya. And after examination and proving, may we be able to say with Paul, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. After careful examination and proving using the scriptures, sana po masabi natin yun with Paul, I am not ashamed. And this is really a call, no? Hindi po ito bagong katuruan sa New Testament. Ano pong sabi ni David sa Psalm 139:23-24? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yung pag-examine po and proving ng sarili ng isang Kristiyano, hindi po yan bagong katuruan lang. Prayer na po yan dati pa, thousands of years before we were born. This was David's prayer, and I hope ito po ang prayer natin every day. O God, search me. Know my heart. Try me. Know my thoughts. Ito po yung maganda dito. See if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So ang tanong ko po sa bawat isa, are you in the faith? Is Jesus Christ in you? Or better yet, are you in Christ? We must examine and prove ourselves, at mga kapatid, we must do it today. Ngayon na po, para sa kabutihan at kapurihan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay manalangin.